Sa kanilang buhay, paupuin mo ang aking isang anak sa kanan at yung isa sa kaliwa. Ganoon ang mga thinking nila noon. Pag maglingkod sila sa ang sarili nila, may iba-ibang pakay. Nangyayari po ba sa atin yan? Na kapag tayo ng lingkod ay ang ating pakay, kailangan ako ang mapansin, ako ang bida, ako ang Di ba? Nangyayari ba yan? Kaya ang nangyari, dahil doon ang ating motive, pag hindi tayo pinansin, baka nahalata din. Pag hindi tayo pinansin o hindi napansin, ay tayo nagtatampo na. Magmamaripis na tayo sa iba. Ano talaga ito? So, nagiging problema talaga. Di ba, Amen? Kaya yung ating pakikiisa sa fellowship, tulad ng mga disciples na ito, na iba ang puso nila, nang nag-resurrect sila sa nag-resurrect na buhay na namuli ang ating Panginoon Jesus, na bago po ang kanilang buhay. They follow Jesus wholeheartedly. Amen. Sa atin, maaring una, confessing Christian lang tayo, maaari tayong lumaki sa church. Doon sa, mayroon ako nakikita ng mga churches, lalo nang lumaki ng Sunday school, tumanda na sila, talagang paniwala nila, sila Kristiyano na. Kaya lang, pagdating sa obedience, pagdating sa pagpapasakop sa kalooban ng Lord, ang laki ng issue sa kanila. Kaya ipapalipat-lipat talaga ng church. At gusto hanap ng ibang pastor na magpastor sa kanila na sa tingin nila na kaya nilang makimingle-mingle sa kanila. So, yun ang problema doon na maraming mga Kristiyano na Kristiyano sa bibig pero hindi sa puso. Naniniwala ba kayo doon? Yes po. Na maraming mga Kristiyano sa bibig. Kaya pag hindi mo sila mapansin, pag hindi mo sila makamayan, malaking issue yan. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung hindi ka nakamayan, anong gawin mo? It's okay. Ikaw ang kumamay. Manigas sa asa yung mga ayaw kumamay sa iyo. Di ba? Kamayan mo yung ayaw kumamay sa iyo. Tingnan natin kung sinong manigas sa asa. Di ba? Ayaw na ngumiti. Ngitian mo. Amen? Pumalakpak ka sa Lord, yung tunay na mga Kristiyano. Amen. Hindi issue, walang tampotsoy kapag ikaw yung gumagawa ng hakbang. Di ba, Amen? Walang magtatampo dahil wala naman siyang ini-expect mula sa iba. Kundi ang kanyang iniisip, ano kayang gagawin ko para sa iba? Para mapapasaya yung ating mga kasamahan. Di ba? Iyon ang iisip natin, ano kaya maipaglilingkod ko dito? Ano kaya maitutulong ko dito? So, ang isip niya, kung paano matulungan yung iba, hindi yung tagal-tagal ko na sa church, hindi naman lang ako tinulungan, tagal-tagal ko na, alam naman nila na ganito, hindi ba ako'y napapansin? Di ba, nangyayari ba yun sa tunay na buhay ng isang nagsasabing Kristiyano siya? Yun ang tawag doon, professing Christian. Ang daming nakikita na hindi nakikita ng karaniwang mata. Kaya po, kapag ikaw po'y nakarealize, ay hindi pala tama yun. Itanong mo sa sarili mo, si Kristo ba talaga ang Panginoon ko? O yung asawa ko ang aking Panginoon? O yung sarili ko pa ang aking Panginoon? Dahil kapag ma-realize natin na si Kristo ang ating Panginoon, ang pakay natin, paano sundin at paano mapasaya ang ating Panginoon. Amen. Hindi yung anong mapupulot ko at paano ako masatisfy sa ginagawa ko. Kundi ang ating pakay, paano mapapasaya ang ating Panginoong Diyos na ating paglilingkuran. Amen? Amen. Kaya sa nangyari ng ganun, kapag yun ang ating pakay, tayo bilang tunay na mananampalataya, tunay na mga Kristiyano, tayo nakikipag-fellowship sa labas, kasi kailangan din natin makipag-bonding sa ibang mga kapatiran, but how much more sa mga kapatiran sa loob.
Amen? Kaya sabi ni Pastor Heldo, maalala ko, baka naman kayo dalo na dalo dito, pagdating sa inyong mga fellowship, hindi kayo nagalo. Hindi tama yun. Di ba? Ang ganda doon, lumalo sa SKA, nakakabless. Pero pagdating sa loob, ang pakiusap, pakiusap, ate, tiray ko, ano-ano na pakiusap para mapadalo.